Hello, good afternoon. Ang tutorial natin ngayon is kung paano gumawa ng, paano gamitin ng sweep modifier sa 3ds Max. So, okay, let's start. For example, meron tayong, ganito, sample ko sa inyo. Ah, actually, ano siya, gutter. Tama, gutter. Gutter ng roof. So, meron tayong, for example, ng soffit na box, no? For example. Tapos, gawa na ako ng 3 meters by 3 meters na soffit. For example, ganyan. Tapos, meron tayong gutter na nakaikot. So, ang gagawin natin dyan, ang best natin gagawin is ganito. Gawa tayo ng line or rectangle or any dito na pwedeng gumawa ng shape na gawing gutter. So, okay, let's start. So, dito, gawa muna ako ng box. Tapos, actually, nagdepende yan tawag dyan, sa design ng gutter na gusto ninyo or sa requirements ng kliyente ninyo kung ano gusto niyo yung gutter. So, okay, let's start. So, gawin ko siyang spline, yung rectangle na to. For example, yung gutter natin medyo may design ng konti. So, gawin ko siya muna ng corner. Yan. Tapos, dito, ganyan ko siya ganyan. Atras ko, parang ganyan. Tapos, actually, ano siya, pwede mo siyang, ang style nito parang skirting, parang ganun. Parang ganito, for example, pagkita sa inyo. Yung sa taas, gawin mo siyang, for example, curvy, tapos ganyan. Yung gutter natin, yan. Yan, for example. Tapos, ang next na gawin is, mag-top view muna tayo. Iti-trace natin yung soffit or fascia na ginawa natin. So, gawin ako na dito. Click snap button, dyan. Dito din. Dito. So, nag-curve siya. So, ang gawin natin yan. Right click ko muna. I-click ko muna. Ito. Select all ko. Tsaka i-gawin kong corner. Yan. So, meron tayong line no, na ginawa dito sa soffit natin or fascia. Okay. So, ang next natin gawin is mag-add ng pwede ding bevel profile. Ito. At pwede ding sweep. Di ba yung topic natin is sweep, no? So, sweep tayo. Ito. So, once na naka-add ka ng sweep, meron din ng ito actually ng mga standard na or default na mga shapes. Yan. T. Yan, no? Meron siya. T. Bar. Lahat. Pwede ka gumawa dito ng mga bar, tube, ganyan, tubular, ellipse. Mga ganyan. Okay, so, hindi tayo dito dadaan. Dito tayo sa use custom section. So, ito yung gagawin natin. So, click dito, pick. Ito. Tapos, click ko to. So, lalabas ang ganyan. So, nakita ninyo, hindi siya tugma sa ginawa nating box, no? So, ang gawin natin, nakita nyo yung pivot. Try nyo dito center. Yan yung center, di ba? Click ko dito. Yan siya, lalabas siya. Try ko dito sa taas. Yan. So, nagtugma na siya. Tapos, double check nyo lang. Yan. So, nasa end na siya ngayon. Yan siya. Yan ang gumawa ng, actually, corny, gutter. Tapos, meron pa yung sa taas ng interior ba? Ganito din technique, kumbaga. Tapos, yung ganun din sa baba. Yung sa may, for example, no? Yung ano ba, yung sculpting sa baba ng ating wall. Ganyan din, parang ganito. Ito, ikutin ko muna. Yan. Tapos, gawa ko lang line nito. Nag-curve siya kasi naka-ano siya, naka-desire ba. So, kailangan ko siya muna, kailangan ko siya muna click. Gawin ko siyang corner. Tapos, baba ko siya, floor niya. Tapos, gagawa ko ng skirting na design. Parang ganito. Yung ginagawa ko dati na basic lang na skirting. Parang ganito. Ay, nako, busy yung chat ng pampakal. Yan. Tapos, yun lang. Basic lang. Ganyan. So,
Kung nagawa ka niyan, click mo ulit yung line na ginawa mo. Ito. Ganun pa rin, sweep pa rin. Yan. Tapos pick. Ayos custom section. Pick ko to. So, yan. So, ang nangyari is bumaliktad siya, saka bumaba. So, ang gagawin natin yan, click ko yung sweep. Tapos, sweep parameters. Meron ditong mirror, plane. Para siya, iikot siya ba? Umaga, i-mirror niya sa kabila. Yan. Yan na, nagbabasa siya. Pero, ang nangyari, nasa baba siya ng ano natin, ng wall. So, gawin natin dyan. Dito, click ko to. Click ko dyan. Yan. So, once na-click ko dyan, okay na siya ngayon. Nasa labas siya. Yan. So, kahit na maraming ikot-ikot, pwede yan. For example, ganyan nyo. Nadagan natin ang wall dito, ganyan. Yan. So, di ba na nagawa mo na to? Ang gagawin natin, edit lang natin to. Extend ko itong konti. Refine ko, lagyan ko ng points dito. Click ko to. Snap ko dito. Yan. Tapos ikutin ko lang to dito. Yan. Tapos lagay ko siya sa pinakadulo. Or isa pa pala. Lagyan ko pala din ng refine. Snap ko dito. Tsaka ito dito. Lagay sa x-axis. Tapos y-axis. Snap ulit. Yan. Tapos lagay ko ng dulo. Yan. Snap ko ulit. Yan. So, meron ka ng mahabang skirting sa baba ng wall natin. Yan. Yan lang. Hopefully meron kayong natutunan dito sa ginagawa nating mini tutorial para sa mga beginner na gusto mag-aral ng 3ds Max. At kung meron pa kayong gustong masuggest na pwede kong gawang tutorial, mag-message na kayo sa akin o kaya sa comment. Thank you. Salamat sa panonood. Bye.